So, ang unang magsasalita ay si Kuya I'm Just Potato, yan. So, paksa natin ha, marami nga ba ang Diyos at pwede rin ba tayong maging Diyos? Tagli 5 minuto bawat isa. Nakarecord yan ha, So, sige. nakita mo naman Kuya Biorista, no? Isang talata pa lang ginagamit natin at yung talatang ibinigay pa lang nila ang ginagamit natin para patunayan na yung argumento nilang maraming Diyos ay hindi totoo. No, hindi naman pala tunay na Diyos si Moises. Parang Diyos. Bakit ba sinasabi nila na uto-uto pala si Moises nagpa-uto siya sa Diyos kasi ginawa lang siya parang Diyos. Hindi ganun yon. Yung nag-iisip nun ay kulang sa pag-aaral sa Biblia. Bakit? Bakit sinabi ng Diyos na ginawa kitang parang Diyos sa harap ng paraon? Kasi yung paraon, hindi sumusunod sa mga utos ni Moises na galing sa tunay na Diyos. Ang sinusunod niya lang ay sarili niya kasi ang tingin niya sa sarili niya ay tunay na Diyos. So, ang ginawa ng paraon kay Moises ay ginawa kitang parang Diyos sa harap ng paraon. Kaya nga nagkaroon ng mga himala at nagkaroon ng mga salot sa pamamagitan ni Moises na gawa ng Diyos para sundin ng paraon si Moises. Pero hindi tunay na Diyos si Moises. Kasi kung ipipilit nila na tunay na Diyos si Moises, ay dapat sinasamba rin nila si Moises sapagkat ang tunay na Diyos ay sinasamba. Pero bakit di nila sinasamba si Moises? Si Moises yan hindi yan king of Egypt ha. Si Moises yan. May isa pa silang pangalawang argumento doon sa awit 102 yun, di ba? Diyos din daw yun, sabi ni tagabasat. Di basagin din natin gamit yung talatang yun. 102:6. Tama ba ako? Ano yung talatang ginagamit nila? Saglit. Yan. Sabi nila, Diyos din daw to. Basahin nga natin. Kayo'y mga Diyos. Diyos nga, no? Ang sabi ko noong una, lahat kayo'y anak ng kataas-taasan. Subalit hindi. Hindi naman pala Diyos eh. Basag na naman argumento nyo, no? Magugulat kayo sa mga talata na ginagamit nyo. Ayun din ang kokontra sa inyo. Kulang pa kayo sa pag-aaral sa Biblia. Ganun talaga kapag ang alam mo ay isang salin lang. Pag iminulat sa'yo ng tagapangaral mo, yung salin na yun, yun lang ang tama. Yun lang kaya Biorista.
Driving ako, driving. Driving ako bro, driving. Nasa kalsada ako. Magandang tanghali po mga kaibigan, mga kapatid, no? Yung narinig ko po kanina ay yung nasa Exodo 13 ay Shiti Ono. Nasabi kasi doon sa dating salin ay tingnan natin dating salin. Tingnan ko po Exodo Shiti Ono. Latag natin ang talata para sa ganun may paliwanag natin ng maayos. Ayan. Ayan. Scan po. Sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kit Diyos kay dating po yan ay doon naman sa salin na parang Diyos. So ngayon kung sabihin mong dahil figurative nga po yan, intindihan niyo po, no? MCGI figurative yan eh, hindi mo pwede bawa sinabi ng Diyos He is God like a man what ang Diyos daw ay gaya sa tao mandirma. Saan natin mabasa? Yes. God is yes. Ang Diyos daw ay taong mandirma. Figure lang po yan. Sa Exodo 15 yes. Sa Exodo tapos kumbaga sa big mababaw mababaw
tubig. So, walang Kristo, ikaw ay kilala ng Diyos na tunay. Tama yung anak, ang Espiritu Santo, o kung sino pa man. Sabi rin ng apostol si Pablo, saganang sa Hello? Ayan, So, nabasa pala yung yung ibang salin, yung original na salin. Ginawa kitang Diyos, hindi pala parang. Alam mo kasi pagka yung salin na binasa nitong mga kaaway ng Diyos, kaaway ni Kristo, sinabi dun, ginawa kitang parang Diyos ni Paraon, sabi kay Moises. Kung susundin mo yun, ibig sabihin yung Diyos na nagsabi, hindi siya sigurado sa sinasabi niya, no? Kasi ang tendency nun, ginawa kitang parang Diyos ni Paraon. Ano yun? Yan pala ang Diyos na kilala nila at yun ang pinapaniwalaan nila. So hindi yun ang Diyos ng Biblia nagsasalita doon. Siguro Diyos ng mga kaaway ito. Itong pumapabor sa ganyang salin, Pero maliwanag pala doon sa binasa lang, kamakailan na itong binasa ngayon, ginawa kitang Diyos. Depinido yun, Ginawa kitang Diyos. Walang parang, Kasi parang, kasi yun parang duda ka, hindi ka sigurado. Hindi ganun magsalita ang Diyos, Ang Diyos ng Biblia, ang tunay na Diyos, Hindi ganun magsalita. Ang Diyos, lagi siyang sigurado sa sinasabi niya. Ginawa kitang Diyos ni Paraon. Yan. Tunay yun. At saka mahirap mag-explain pag nagdadrive, yun lang. So salamat sa Diyos, yun ang wave muna ako. Atid ko lang to. I-wave mo nga muna kasi nandyan meron palang nagpapaliwanag dyan na rin naman. Doon sa wala naman silang mababasang hindi tunay o tunay, Pero kinu-question nila yung talata. Bakit tunay ba 'yon? Mahilig silang mag-imbento ng mga salita para pasinungalingan yung nakasulat, Ibang klase mga nilalang to, kaaway ito Kaaway ng Biblia to. Kaaway ng Diyos to, mga kaaway ng Diyos to. Ito mga nilalang na to. At saka pag naipit tong mga to, tatakbo. Pag naipit to sa katwiran, ang gagawin ng mga to, tatakbo to kay Soriano. Ganun ang gagawin ng mga to Kilala ko na to Grupo ni to Grupo nung anghel. Alam mo naman, kilala na natin kung yung grupo ng anghel. May karga ako ate. At saka doon sa ang tao, pwede bang maging Diyos? Pwede. Kaya nga sabi ni Kristo, kung tinatawag niyang mga Diyos, hindi naman sinasabing kung tinatawag niyang mga peking Diyos, ay hindi maaaring sirain ang kasulatan. Walang ganon. Ang sinabi doon, kung tinatawag niyang mga Diyos, hindi naman niya sinabing mga Diyos-Diyosan. Kung tinatawag niyang mga Diyos-Diyosan, walang ganon. Tunay talaga yun, Diyos. Palibhasa, hindi itinuro sa kanila kung ano yung primary meaning ng Diyos, Yung primary meaning ng Diyos kasi tumutukoy yan sa lahi. Ayan, kontrahin nyo, Kontrahin nyo yan. Anong sinabi ko? Ang primary meaning ng Diyos ay tumutukoy sa lahi.
Ang pagkakaintindi kasi nitong mga kakaunti lang ang pag-iisip, ano? Pagka Diyos, parang, ano na, no? Parang napaka-wild sa kanila yung salitang Diyos. Palibasa, hindi nila kilala ang Diyos kasi, no? So, ang primary meaning po, ayan, hindi tinuro sa loob ng ano yan, no? Baka may tumutol na naman, hindi yan itinuturo sa loob ng MCGI, no? Walang official na turo dyan. Ang primary meaning ng Diyos, ng salitang Diyos ay tumutukoy sa lahi. Ayan. Baka may tumutol na naman dyan kasi nandito pala tong tagasira. No? May tagasira pala dito. Pansirang damo na si Ilyon. Salamat sa Diyos. Maya na ako bro, maya na ako kasi kakain na ako bro. Maya na lang. Mamaya na rin ako, next ako. Hindi ay pa ako. Ayun. Mic check, mic check. Yan. Makikita natin itong si Tagabasag, yung kanyang kahinaan sa pag-iisip, no? Como nabasa niya na nandun sa talata na si Moises ay ginawang Diyos kay Paraon, ang intindi niya, Diyos na rin. Palusot pa niya, lahi daw di umano. Ngayon, ano bang pagkakagamit o ano ba yung salitang ginamit doon kay Moises? Teka lang, magbukas tayo ng camera kung po pwede. Yan. Yan. Ito rin yung ginamit niya kanina, yung sa awit 82:6, andyan yung Diyos. Ano raw yung ginamit? Elohim. Click natin yan para magkaalaman tayo. Ano ba yung Elohim na yan? Saan daw ba tumutukoy yung terminong Elohim? Hindi lang yan tumutukoy o ginamit sa Ama o sa iisang Diyos. Ginamit din daw yan di umano o batay dito, divine beings, judges, mga hukom. Kaya ito na paghahalata na itong si Tagabasag, may masabi lang, no? Sablay naman yung mga pinagsasabi niya. O ano katunayan? Kinuha pa niya yung Korinto kanina eh. O, basahin natin. I-atras lang natin yung nasa Korinto 8:6. Totoo nga bang maraming mga Diyos? At yung tao pwede bang maging Diyos? O, dito sa talatang 5. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos. Kita mo, Tagabasag? Talagang maraming tinawag na mga Diyos, pero hindi sila katulad nung sinasabi mo na magiging Diyos na rin. Palibhasa yung mga kalahi di umano ng Diyos. Sablay ka doon, my friend. O ano tawag ng Biblia? Doon sa mga nagsasabing yung tao pwede raw maging Diyos. O eto ano ba yung Diyos? Hindi ba't pinaglilingkuran yan? Pero ano tawag ng Biblia sa mga ganyan? Nagsasabing yung mga tao'y pwedeng maging Diyos. 22:23 ng Roma. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nilang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Ano raw ang tawag ng Biblia doon sa mga taong nagsasabi
na yung tao pwedeng maging Diyos. Kasi ang Diyos sinasamba, pinaglilingkuran yan. Sabi sa Biblia, sila'y nagmamarunong. Ngunit, lumilitaw na sila'y mga hangal. Masakit yun. Hindi ko salita yun, kaibigan ha. Salita yun sa Biblia. Bakit sinabing nagmamarunong ngunit lumilitaw na hangal? Maliwanag kasi yung mga nasa talata. Ano bang nasa talata? Sabi sa Ezekiel 28:2, ikaw ay tao. O sabi ng Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Sa Osea, sinabi ng Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Pinagpipilitan mong maraming Diyos. Isasama mo rin yung sarili mo, Diyos din, dahil nadatnan ka ng salita. Kalapastanganan, yung ginagawa mo, kaibigan. Hindi yan tinatanggap ng banal na kasulatan. Ipapalusot mo, Diyos na manlilikha. Kaya nga ang tanong ko sa iyo kanina, hindi mo sinasagot. Saang talata mababasa na kinikilala ng Ama, yun yung tunay na Diyos, na yung mga tinawag na mga Diyos, tunay na Diyos din? Yan tanong. Ang Ama ba'y mayroong nakikilalang ibang Diyos? Mga tinatawag na Diyos? Sabi ng Diyos, akong Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Maliwanag yun. Hindi lang yung 45:5 ng Isaias, ito pa, 44:8. Huwag kayong matakot bayan ko. Alam mong sa pasimula pa'y ipinahayag ko ng mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon Okay, maraming salamat sa pagkakataong ito, mga kaibigan. At ngayon ay atin muna ang pagtutuon ng pansin si Vanguard, no? Kung maaari, isako natin ngayon. Okay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung dinatnan ng salita ng Diyos, sabi niya, ay tinatawag na mga Diyos. Napakalinaw. Ang tanong, yung bang salitang sinasabi niya, sa kanya ba yun, Vanguard? Dito nasa ako sa Vanguard eh. Sa John 12:49 Vanguard, walang kadala-dala. Okay? Sabi ni Christ, sabi ng Biblia, ako'y hindi nagsasalita sa ganang aking sarili. Yan, napakalinaw. Si Kristo pala, doon sa utos, hindi siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Kaya nung sabihin niya, ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos. Sino ang may sabi nun? Ang Ama ba? O si Kristo? Napakalinaw. Yung Diyos mismo. Vanguard. O, di ba? 12:49 ng 1. Kunin mo yung unawa. Tingnan mo. Sabi niya, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili. Yan o, napakalinaw. Ibig sabihin, yung nagsasalita na galing kay doon sa lumalabas sa bibig ni Kristo, salita yon ng Ama. Napakalinaw na nagpatotoo yung Ama na yung dinatnan ng salita ng Diyos. Tinatawag na mga Diyos. Kinukontra mo ang Ama, Vanguard. Okay. Walang masama kung maraming mga Diyos. Siyang may sabi eh. Basa tayo, Vanguard. Isaiah 43 ng 7. Sabi doon, 43 ng 13. Sabi niya, Vanguard, ako'y gagawa. Sinong pipigil? Ang Diyos pala, gagawa siya. Nagtatanong siya kay Vanguard, pipigilan mo ba ako, Vanguard? Kaya nung sabihin niya sa gawa, 2:39, hindi ako nagkakamali. Si Jesus, ginawang Panginoon. Vanguard, intindihin mo to. Si Jesus, ginawang Panginoon ng Kristo. At yung Panginoon, sa awit 103, Vanguard, ang Panginoon, Vanguard, ay Diyos. Napakalinaw. Yung palang Panginoon, Diyos. Napakalinaw. Tanungin natin, Ama, yan bang anak mo Diyos?
yan bang anak mo, Diyos? O, sasagot siya. Hebreo 1:8 ito. Tungkol sana kay sinasabi, Vanguard. O ang iyong trono, o Diyos ko, ang iyong trono ay magpakailanman. Napakalinaw naman, Vanguard eh. Hindi lang kasi niya nauunawaan. No? Nung sabihin ng Panginoong Diyos na siya lamang ang iisang Diyos, tama yun. Tumutukoy yun, Vanguard, doon sa Ama. Sa Ama na nag-iisang Diyos na mas dakila kasi siya sa anak. Yan kasi ang tinutukoy doon. Na iisang Diyos na tunay. Ang tinutukoy doon yung Ama na mas dakila. Pero mayroon siyang ginawang Panginoon na ang tawag Diyos. Napakalinaw. Magtatanong si Vanguard, Sword, dalawa na ang Diyos mo niyan. O, pasagutin natin si Kristo. Panginoong Hesus, paano ba magbilang? Ito bibilang si Hesus. John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Tama naman pala eh. Iisa lang kung magbilang, no? Oh, napakaliwanag, Vanguard. Hindi kasi naiintindihan ni Vanguard. Gusto niyang kalabanin si Kristo, no? Gusto niyang kalabanin. Sinabi na nga ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tinatawag ng mga Diyos eh. No? Kaming dinatnan ng salita ng Diyos, kami yung tinatawag ng mga Diyos. Si Vanguard, hindi siya nadatnan ng salita ng Diyos. Yan. Yun. Okay. No, babanggain natin yung argumento nila na naiisa lang daw ang Diyos. No, ang topic, marami nga ba ang Diyos? Marami ang Diyos. At lahat ng Diyos na yan, mga tunay na Diyos. Nagsitas pa sila kanina sa awit 82 na sabi doon sa chapter 1 pa lang, ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. So, ibig sabihin, maraming Diyos. Yung mismong Diyos nakikipagpulong sa mga Diyos eh. Ngayon, binanggit yung verse 6. Ang sabi doon, nung isang nagsalita kanina, kung sino man yun, mga hukom daw yun. Yung mga hukom, tao yun eh. Tao nga ba yung kausap nung Diyos doon sa talata na sa verse 1? Kung aakyat ka, doon sa verse 6, nakasulat doon, ngunit kayo'y mamamatay na parang tao. Kung tao yung kausap ng Diyos doon sa tinutukoy na Diyos sa verse 1, bakit niya ihahalin tulad sa tao kung tao na yun? Hindi naman siguro mangmang yung Diyos para hindi niya ma-distinguish yung kaibahan ng tao sa Diyos. Parang tao daw di hindi tao yun, inihahalin tulad niya sa tao. Ngayon, sabi ni Tagabasag, tsaka ng iba pang monotheistic belief dito, na iisa lang daw ang Diyos. Sa Biblia, nakasulat, may tinatawag na God Most High. May tinatawag na Elyon. Kung ikaw lang yung mag-isa, tatawagin mo pa ba yung sarili mong Most High? Kung may Most High, ibig sabihin, may mas mababa. Ngayon, ang Diyos ba nag-iisa para sa lahat? Hindi. Kasi nga, ang Diyos na pinaniniwalaan ng mga monotheistic, isa lang yon sa mga tunay na Diyos. Kaya nga, hindi siya makapaghari sa Egypt. Ang ginawa lang niya, sa pamamagitan ni Moises, tinulungan niya yung mga Israelita. Kasi yung mga Israelita, yung mga Hudyo, yun yung pinamana sa Diyos ng mga monotheistic na bayan. Hindi yung Egypt. Bawal siya doon. Papatayin siya ng Diyos sa Egypt. Pag pumunta siya ng Greece, yung Diyos ng mga monotheistic belief, papatayin siya ng mga Diyos sa Greek. Diba? Ganon din sa Persian, may Diyos doon, si Ahura Mazda. Bakit nag-iisang Diyos? Yung kasi ang Diyos ng mga Israel. Diba? Ang pakilala ng Diyos na kinikilala ng monotheistic, Diyos ng mga Israel, bayan niya ang Israel. Kasi yun ang pinamana sa kanya nung LL yun diba? Doon sa Deuteronomio. Chapter 32 verse 8 ng ang kataas-taasan, yung God Most High,
ay magbigay ng mana sa mga bansa ng kanyang paghiwa-hiwalay ng sangkatauhan, kanyang itinalaga ang hangganan ng mga bansa ayon sa bilang ng mga anak ng Diyos. Yun yung mga ibang Diyos. Pinamanahan sila ng bayan tulad ng Egypt. Andun si Ra, yung Diyos na si Ra. Minana niyo yun eh. Ano yung para kay Yahweh? Yung kinikilala ng mga monotheistic belief. Doon sa Deuteronomy 32 verse 9, ano ba yung minana niya? Ngunit ang bahagi ni Yahweh ay ang kanyang bayan ng Israel. So doon lang siya tunay na Diyos. Para sa mga Israel, siya lang ang nag-iisang Diyos. Ayun yung minana nyo eh. Yun yung minana nyong aral eh, di ba? Aral ng mga Israel eh, sa monotheistic belief. Kaya naniniwala kayo na si Yahweh ang iisang Diyos. Kung totoo na siya ang nag-iisang Diyos, bakit siya nag-reveal sa mga Israelita lang, sa mga propeta ng Israel? Bakit hindi siya nag-reveal? Naglagay siya ng propeta sa Egypt, naglagay siya ng propeta sa Greece, naglagay siya ng propeta sa Mayan, sa Inca, sa Scandinavian, sa China, at sa panglupalot ng bansa para makilala na siya yung iisang tunay na Diyos. Hindi nga siya pwede mag-reveal doon kasi papatayin siya ng ibang Diyos doon. Kaya lalabas talaga kahit sa Biblia maraming Diyos, maraming verse na nagpapakita at nagpapahiwatig na maraming Diyos sa Biblia. Yung aral na iisa lang ang Diyos, aral lang yan ng mga Israel, kaya nga doon lang siya nagpapakilala, doon ang propeta niya, doon magawa ng ibala, at yung mga utos niya para sa Israel yun. Diba, isang halimbawa dyan, yung Ten Commandments. Bigay tayo ng example, yung huwag kang papatay. Pero pagbaba ni Moises, pumatay. Anong klaseng utos yun na huwag kang papatay? Pero bakit? Kasi nga, ang pinatay ni Moises, hindi naniniwala kay Yahweh. So, kapag ang pinatay mo, hindi naniniwala kay Yahweh, ano yun? Justified sa God yun. Pero hindi ka pwedeng pumatay ng kapwa mo Israelita naniniwala sa parehong Diyos. Kasi ganyan yung mga Diyos na yan, nag-aaway-aaway yan. Nagsasakupan yan ng mga bansa. Gusto nila sila yung mag-hari. So, hindi isa ang Diyos, marami.